Okay, it's time check. It's currently 5 AM. Andito ngayon ako sa Katipunan. Antay ko si Lazy Rider. At lalahad kami pa Dinggalan. Andun na si Wonder in Focus sa Shell, sa Eaton Centris. Si Michael, wala pa. So, yun na lang. So, update ko na lang kayo throughout the course of the travel. Nga pala, iba na yung mic na, ito yung mic na gamit ko ng SJ6. Kaya lang kinapalan ko yung foam. Katulad ng ginagawa ko sa mga foam ko dati dahil nabubuisit ako sa wind noise. Ngayon, hindi pa ako nakakabili ng mic adapter nito tsaka mic kasi wala pa akong makitang TRS na magandang mic sa YouTube. Pero yung Boya na BY-K4, yun yung bibiling ko. So that will come on a later date. Later guys. So inabot na kami na halos taputok araw bago kami nakaalis sa Katipunan kasi nung kakantay ko kay Pops Ian, di ko alam kung nakatulog yata siya o nagising siya, sinusubukan pa siya tawagan. So wala na kami sa original schedule, which is alis dapat kami I think 3 AM or 2 AM. Pagkatapos namin makita ni Pops Ian, diretso na kami ng Eaton, McDonald's doon. Doon na namin abutan si Pops Jello at saka si Pops Mikmik na nagkakape na. So order na rin kaming kape. After namin mag-almusal, magkape, konti-kwentuhan ko paano yung lakad namin. Basta na kami, pray, and then gear up. Ito na yung susunod na eksena. Okay. Morning guys. Good afternoon or good night. Sino man na nanonood. So ito na kami ngayon. Ako na mahuli. Para pag pumreno kayo, karambola lahat tayo. Uy, may daan pala doon. Nabalangya kayo. Nagkanda hirap akong... Saan tayo? Dito tayo? O dito? Ayan, sa lakad na kami. Next upload ko, next video ko siguro nasa way north na kami. Handa na ako. So, ang mga kasama natin, Bergman 650. Dave Bergman 125, Gixxer 150, Zoomer, tsaka ako. Later. Initially, sinabihan na kami ni Wonder Moto na mag-intercom kami pero hindi namin masyadong pin-prioritize kasi nagkakasenyasan naman. Tsaka kung sakaling magka-iwanan, meron kanya-kanyang navigation or navi. Supposed to be, it would take us around about 3.5 to 4.5 hours on our way to Nueva Ecija. But along the way, traffic since it's a weekend at nagkakaroon ng road widening along Maharlika Highway. Yun yung makikita mong arko ng Welcome to Nueva Ecija. So initially, it's a 2-lane road only, one going north and one going back to Manila. Nag-road widening sila kaya inabot ng saksakan ng traffic. So yung expected na 3.5 to 4.5 hours, medyo sumobra. I think we took it about 6 hours. I think 6. Not too sure. Correct me if I'm wrong. Mga tropa. Hindi ko na maalala yung event kasi medyo may katagalan na. So after Maharlika or along Maharlika Road, daan namin ng Santa Rosa, Cabanatuan, Palayan City, and supposed to be our destination is camp in Gabaldon. Not sure about where in Dinggalan, pero ang sabi ni Wonder Moto, basta Dinggalan tayo. Akit mo tayong Dinggalan, and then after Dinggalan, balik ulit tayo ng Gabaldon. So mag-set tayo ng camp sa Gabaldon, which is Calabasa Riverside Camp. Makakwento ko na sa inyo ang mga sites na pwedeng puntahan dito sa Dinggalan or sa aming destination, which is Dinggalan. Is the most famous sa Tanawan Falls.
There's Tanawan View Deck. Maraming campsite. Yung I Love Dingalan marker. So, merong market doon sa may pataas doon na in which bibili ka ng souvenirs, cookies, and whatnot. After that, dadaan kayo sa mga zigzag in which dadaan kayo. Nalampasan yata namin ang Cave Beach Resort kasi from I remember, liku-liku na yun. It's puro bundok na yung dinaanan namin sa Dingalan. Also, by the way, there is the Dingalan Mountain View, Batanes of the East, also located in Dingalan. And the famous Dingalan Lighthouse. Hindi na kami bumaba doon kasi pagka ginala pa namin siguro yung mga lugar na yon or pumunta pa kami sa gilid ng dagat or sa gilid ng Dingalan, which is makikita mo yung Pacific Ocean, baka gabi na kami along the way. So, ang usapan nung nagkatipon-tipon kami somewhere sa Dingalan para magpahinga is meron daw pupuntahan kami na view deck in Dingalan which is magandang tanawin. Yun lang hindi sa akin sinabi ng tropa na may konting hiking siya. So, ang pinuntahan namin in Dingalan is Pacific View Deck. Now, before going, kakausapin mo muna yung bantay doon sa may main road. Obligado ka or is required na magkaroon ka ng guide amounting to 150 pesos throughout the whole journey or throughout the whole time na nag-stay ka dun sa Pacific View Deck. From main road, bababa ka. Not too sure what is the distance, pero malayo siya. Tapos yung dadaanan mo, siguro kung naka 4 wheels ka, pag binuksan mo yung pinto at pinilit mong bumaba, gulo ka siguro pa sa bangin. Hindi, joke. Medyo may kalapara naman ng konti. Mukha lang siyang makitid kasi naka Insta360 pero may kalapara naman siyang konti. May konting distance yun from main road papunta sa parking area. Medyo rough road siya. Not too sure pagka umulan kung safe ba yung daan. Malamang siguro madulas kasi alam ng bundok, lupa ng bundok madulas. Pero mukha namang safe. Siguro nga kung naka-intercom na kami dito asaran kami na asaran along the way hanggang sa talagang makapag-setup na kami ng tent asaran malamang. Yan na lang ang walang intercom nang-aasara na mga nagbubulihan Pero kasama yan sa mga joyrides. Now, going back, so katapos mong i-park yung sasakyan o kaya motor mo, make sure na lahat ng importanteng gamit nakalagay sa mga safe na lugar, nakalock. Then, maglalakad ka for almost, I'm not too sure about if it's 200 or 300 meters. Not sure. Pero up and down siya. Again, siguro kung maulan, malamang madulas yung lalakaran mo kasi hindi naman siya ganun kabato, may mga lupa-lupa siya. And one thing na pagkakamali ko, katulad ng sinabi ko sa unang part ng video, nakaset si Insta360 sa 4K 60 na which dapat naka 5K 30 siya at ang sharpness niya is naka low. Hindi naka medium, hindi naka high, naka low. So currently, nirender ko tong mga Insta360 footage ng ProRes. Hindi katulad ng mga previous videos ko na yung mga moments hindi naka ProRes yun kasi hindi na kaya ng storage ko i-ProRes pa yun kasi nagti-triple o nagko-4 times yung size ng file. Pero ang kakalabasan is maganda. Yun lang kung mahina-hina siguro yung kung equipment mo, yung rig mo, pagka pinrores mo siya, abutin ka ng siyam-siyam. Going back, pwede ka magdala ng tubig mo. Meron naman tindahan din doon pagdating mo sa pinaka-tuktok, may tindahan naman doon. Pero pwede kayong magdala ng tubig mo kung maselan kayo pagdating sa mga tubig, tumbler o kaya jug. Kasi may mga kubo-kubo naman doon na pwede pagkatapos mo mag-hike ng konti, pahinga ka doon. Pwede ka rin magdala ng cooler mo kung kaya ninyo. Buhatin niyo yung cooler, doon na kayo mag-lunch o kaya mag-merienda. Regarding kung may rate yung mga parang kubo-kubo doon, from what I remember is pwede kayo mag-overnight, pwede ka magdala ng tent, mag-tent kayo doon. Doble yata presyo. I think from 150 to be 300. Sa kubo, ang nakipag-usap kasi sila Jello. Meron din silang CR doon in case kailangan mong alam mo na. Siguro by the time I will post this video, baka iba na rates nila because this video is almost a year old. Most likely, medyo may kamahalan siya. So, better check dun sa kanilang FB page or kung meron silang website regarding on their rate for environmental fee, entrance, guide, rent ng kubo, overnight, kung meron ba silang tent pitching, rent ng
cookingware. May tindahan doon, not familiar regarding on the prices being sold there, pero may tindahan doon in case na meron kayong pangailangan na kailangan bilhin. So, mga chichirya, biscuits, snacks, noodles, kape, and whatnot. Overall experience after ng hike, pagdating mo sa mismong Pacific View Deck, pag tumama sa yung hangin, ang sarap. Parang lahat ng pagod mo simula nung sa parking hanggang sa mismong site, nawala. Siyempre, pahinga ka ng konti. Medyo tagtak ang pawis mo. Pero malakas ang hangin doon. Ang naano lang doon is, ang sarap-sarap mag-drone kung yung drone mo hindi katulad ng mga minis. Yung mga Mavic o kaya mga air version ng DJI or any drone na kaya siguro more than 35 miles per hour winds. Or so far naman, nung napalipad naman si Jello ng drone, okay naman. Medyo struggle pero okay naman siya. Regardless, it's still a risk kasi dagat yung nasa baba, mountain yan. So mangyayari dyan, pag tumamay hangin dyan, aakyat yan, most likely talaga mahirapan yung drone. Though kakayanin ng drone pero mahirapan yung drone, yung mga mini. This is the time na nakita ko na nagpalipad ng drone si Pops Jello. Tapos nung makita ko yung footage, ganda. Dito ako na nagsimula na parang ma-inspire na ang gandang dagdag ng footage or ng vlog pag may kasama kang aerial shots nung buong paligid. The problem is, malakas yung hangin. So yung drone halos gumigayong-gayong. Pero pag tinignan mo siya sa cellphone ni Pops, stable naman siya. Kaya nabilib din ako. So showcase ko lang sa inyo ang tanawin sa Pacific View Deck. O nga pala, yung isa pa pagkakamali ko is yung rubber lens protector. Binaba ko lang siya kasi ayokong mawala siya. Not knowing na nagmukha siyang eng-eng do sa ilalim nung Insta360. Hindi naman sa akin sinabi ni Pops na, tol, wag mo ilagay dyan yan kasi magmumukhang parang flying saucer yan somewhere sa baba nung footage. So, lesson learned. Again, you learn from the mistakes you do. Pakita ko na sa inyo ang Pacific View Deck. So, once in Dingalan, feel free to visit this place. Now, pabalik na kami. Nagdesisyon na si Pops Jello na maghapunan na kami sa mga kainan doon kasi malamang pag nag-set camp kami, ang gagawin na siguro namin is magkwentuhan, matulog, then yun na. Wala na siguro kaming time para magluto-luto o kung ano man. So tigil kami somewhere sa isang kainan doon, then pinlano namin kung paano kami makakapunta sa campsite. At ito na yung eksena na inabutan kami ng gabi. Kumbaga, nung papunta pa lang kami ng Pacific View Deck, inocular na namin ang Kalabasa, Picnic Riverside. Yung mismong image, yung bago dumating ang tulay, may makitang kalabasang malaki doon na problema lang namin, hindi namin na-pinpoint kung saan talaga actual na campsite. Naabot na kayo ng gabi, nagtanong-tanong kami, buti naman may mabait na mga tao na napagtanungan namin na kung magka-camp kami, doon daw sa may from Nueva Ecija going to Dingalan sa right side doon hindi, kumbaga pag galing ka ng Dingalan going to Gabaldon, nasa left side siya. So kung galing ka ng Nueva Ecija going to Dingalan, nasa right side siya. Sabi niya, kasi pabalik na kami, sabi niya na bago dumating ng tulay ng Kalabasa, kumanang kayo doon, bababa lang po kayo doon at doon na yung campsite. Pwede naman daw before noon, kaya lang ang best daw noon is malapit doon sa mismong tulay kasi andun malapit ang barangay. So safe ka doon pag malapit sa barangay. Not knowing, yung pinasukan namin is yun ay 1, 2, 2 or 3 kanto bago do sa actual talaga na kakanan ng papasok ng campsite. At ito na yung pangyayari. Yung kanto na yan, nung pinasukan namin yon, hindi talaga siya mukhang campsite road siya, rough road, tapos marami mga halaman. Nagkakaturoan pa kami sinong bababa sa motor, kung sinong check ng paligid, kung ano. Siyempre madilim na, hindi ka familiar do sa lugar, dayo ka, nagkakatakutan na. Pagkatapos, bali si Ian na yung mismo tumingin. Siya yung pinakamatapang sa amin. Siya yung tumingin sa paligid. Tapos na-ocular niya na walang pwedeng pag-campsite doon. Alis na kami at hinahanap na namin yung actual talaga na pagkakananan bago dumating ng tulay para sa campsite. Pag nalaglag to, gulong to. Nakakatakot naman ang gusto ni Adrian.
Kaya mas okay pa rin, mas okay ata yung sinabi ni Kuya kasi malapit sa barangay. Nakakatakot dito. Kasi whatever happens talaga dito. Di ba nga camp your own risk na yung ano? Eh ang hirap kasi hindi tayo nakapag-set ng maliwanag. Kaya ang hirap na yung magtitipon, yung ganito na magmumotor ka, lalo na ang bigat. Siyempre hindi mo alam dito kung may Patay lahat, patay lahat. malaking bato. Baka may sumisigaw na si Adrian, di natin alam. Sa akin naka-automatic. Hindi, patayin niya na yung makina. Hindi ko marinig si Adrian. Kasi nakikita ko dito gumagalaw ko yung Along the way, habang paakit pa lang kami, nagkukwentuhan na kami, nakakatakot, kung ano man. Talaga, ang barkada nga naman talaga pagka... Siguro kung naka-intercom kami, nagtatakot na kami talaga along the way talaga. Tapos dumating na kami doon sa second na kanto na kumana na kami. Pagka namin, gumanda yung lugar, nag-open siya, not knowing na hindi pa rin pala yung area na yun ay campsite. Pero ano na rin siya, kasi parang campsite na rin siya kasi may makikita kang parang kubo doon. Actually, yung kubo na yun, CR yun. May bawasan doon, yun lang siya, bawasan lang. Siguro ang ligo mo sa ilog ng ligo mo. Ihi mo siguro sa ilog na Pero regardless, yung pinagstayan namin, malawak siya. Tapos puro kalabaw at baka. May mga kambing. Time na yon, mabasa pa yung maputik-putik pa siya. Tapos medyo maambon-ambon. So, unload na kami ng gamit. Unload ko na lahat ng ilaw ko. Gumawa ko ng perimeter light. Imbis na yung mga ilaw ko nakaharap sa amin, naka-outward yung ilaw ko kasi hindi ako mapakali. Ito na yung mga time na pagkatapos namin maset yung camp, yung ma-designate yung mga pwesto na dapat pagpwestuhan. Ito yung mga time na andun kayo sa gitna, nagkukwentuhan kayo, kakape kayo, labas ako ng mga gamit. Ginawa ko ng perimeter, yung light ko na parang pang-ilaw, ginawa ko ng perimeter. Lahat ng ilaw ko ginawa ko perimeter kasi first time kong nag-camp na sobrang open yung area, sobrang hindi ko kabisado yung lugar. Though 4 kami, kinakabahan ako. Siguro dala ng pagod, nakatulog ako ng mahimbing, nagkakabiruan pa nga nung kinaumagahan Sabi kung grabe daw maghilik para daw akala nila kung ano Pero actually, meron yata lumapit sa aming kalabaw, nakatakas ng kalabaw. Tapos humihinga-hinga doon sa tent namin. Kaya honestly, it was an experience so memorable. merong ano, ay hindi, dapat binidyo mo yung paglabas natin. Natulog ko tol Sana all. Sana ba yung China Bank puta? Tangin ang ano ni Selo, lumilipad. Nakala ko talaga tik-tik. Plak umagal. Tapos makakatulog na ako, bigla na namin. Pwede baka kumukulo na yan. Huling naalala ko, nagpapainit na sabaw Tangin na, hindi na. Jogi, di ba napanis? Hindi. Malamig yan, tol. Hindi pa paano siya, malamig Mga hangin pa. Dapat pala, tol, bumili tayo ng noodles. Meron nga. Daming noodles si Selo. Gagi, daming pagkain dyan, yung mga hotdog Yung hotdog, tsaka yung itlog, isama nyo na lang sa noodles. Para masarap yung Hindi ko pa natin 360, nakalimutan ko sa ko nailagay yung camera, yung mga tripod. Putik na. Tangin na, sunrise 5 o'clock, nagising ako. Sunrise Doon dyan yung iste sa Pacific Ocean. Time lapse ko, no? Kapal ng ulam. Ito yung gabal doon. Ano yung bundok na doon? Hindi ko alam. Eksaktong. Doon na sana yun. Tol, pagka Medyo tanghali na nagising. Ako una nagising Pero hindi pa ganun kaliwanag yung araw. Bala ko sanang mag-video na gagawa ako ng video na lalabas ako sa tent, nakagising ko lang. Hindi ko na naisip, ginawa ko na lang ginising ko na lang yung barkada kasi knowing na hindi ko kabisado yung area. Though, hindi ko naman sinasabi na huwag niyo pagkatiwala yung lugar. It's just that knowing na ikaw lang yung gising, siyempre ang unang gagawin mo gising mo yung barkada, tapos gising na, tanghali na. Gusto niyo mag-video dyan, gusto niyo ng sunrise. Problema, hindi rin mo makukuha yung sunrise kasi naharangan ng bundok Sinubukan ko mag-time lapse gamit yung phone, yung Insta360 at saka yung Osmo 3.
hindi siya successful. Nung pagliwanag, doon na namin nakita yung actual na campsite at kung saan kami nag-campsite. Nagkakatawanan pa kami, nagkakabiruan. Siyempre, pakulo ng tubig, luto ng noodles, almusal, kwentuhan, hanggang sa nagkakantsawan na mali pa rin yung pinasok namin. Dapat pala is after ng tulay, pag nakita mo na yung logo o yung parang monumento ng kalabasa, lalagpas ka sa tulay, may pakanan doon. Yun yung papasok ng actual talaga na campsite ng kalabasa. Picnic and campsite or riverside. So, pack up na kami. Yung mga maimportanteng gamit namin, nilagay namin sa underbox. Ako, tsaka si Ian, nakalimutan namin yung cellphone namin sa campsite, which is awa ng Diyos, wala namang gumalaw. Isipin mo, iniwan namin yung mga importanteng gamit doon. Dinala ko lang Insta360 tsaka yung X3. Not knowing na naiwan ko yung cellphone ko nakalagay doon sa tripod at hindi ko alam po nakatime. Basta nakarun siya doon ng video. Doon na nagsimula magloko yung phone ko. Kaya after this event, lumubo yung battery ng phone ko. Nangitim yung LCD at tuloy na talagang nasira yung phone ko. Awa ng Diyos na bago nangyari yon, nakuha ko pa yung mga footage ko sa phone bago talaga tuluyang bumigay siya. Unang bumigay sa kanya yung backplate niya na hindi naman detachable, nag-detach na. Tapos nung nag-detach, napansin ko moist yung back niya. Yun na nga, pinasukan ng tubig. Awa ng Diyos talaga nakuha ko pa yung mga footages. So ang usapan, kung saan kami nakakap, mumotorin namin yon, tatawid kami ng ilog para kunyari adventure ko, no? Tapos punta kami mismo doon sa actual campsite ng Kalabasa, picnic site. Along the way, pinauna namin si Ian, sumunod si Mikmik, ako kasunod. Ang sabi ni Ian, hindi kaya ng motor yung tatawiran kasi lumubog na yung gulong nung, I'm not too sure, Land Cruiser, basta yung 4x4, lumubog yung gulong, kalahati ng pintuan yung lalim. Yung 4x4 yata, gadibdib ko yung kalahati ng pintuan. Ganong kalalim yung ilog na tinawirin niya. Sabi niya, balik tayo, labas tayo ng main road. So balik kami at ipalipad na ng drone si Jello. By the way, ang drone nga pala niya is Mini 3, DJI Mini 3. Labas kami kalsada, tapos pag labas ng kalsada, yung unang kanto makalagpas ng tulay, yun na yung mismong pasokan talaga na actual talaga na area ng picnican. Medyo may kahabaan yon. Pagdating mo doon, merong part doon na mababaw siya, doon na namin pinimwesto yung mga motor, doon na kami naligo. In regard sa ilog, yes, malinis yung ilog, malinaw, kasi lakas ng agos ng ilog na malinaw. Hindi siya yung mga tipong ilog na pagka naligo ka parang malansa yung amoy mo. Hindi, maganda siya, maganda talaga pag-stayan. Nantay pa namin na matapos si Jello na kuhanan kami ng drone paikot at kung may mga drone na footages. Tapos naligo na kami. Habang naliligo kami, pinaliguan na rin namin yung mga motor namin kasi mukha nang talagang akala mo galing rally. Dahil yung sa Nueva Ecija ang ginagawang kalsada, syempre nabasa ng ulan, daanan mo, putik-putik na siya. Nung dumating na si Jello, pinabayaan na namin dun mag-swimming doon sa pinag-swimmingan namin. Tapos kami, saka si Mikmik, tinawid namin ilog para puntahan yung mag-ocular inspection kami, lagpas doon sa ilog, sa kabilang side ng ilog. Dito na ako nag-bullet time. At nung napansin na namin na, at siya nga pala, dito nga pala naglalaro yung mga 4x4, yung mga sakyan na ina-activate nila yung 4 wheels nila. Kaya yung terrain, makikita mo puro pang 4 wheels. Tinetesting nila yung off-road capability ng mga Wrangler nila na Land Cruiser. Any 4x4 dito nila tinetesting. Parang chine-check nila yung limit. So this campsite or this picnic campsite, hindi lang motor ang ina-accommodate, hindi lang 2 wheels na 2-wheel drive but 4-wheel drive. It's a place na sabi nila na napagtanungan namin, ito yung mga lugar na pinupuntahan daw ng mga naka 4x4 pag nagpa-practice, tapos gumagawa ng video habang gamit yung 4x4. Kaya maraming tracks do sa pinagtawiran namin. Nung pabalik na kami, kasi sabi namin medyo makulimlim na, biglang bumuhos yung ulan. So chill na kami pabalik, tawid kami ilog,
nung sinabi ni Jello na, uy, naiwan nyo yata yung mga phone nyo doon, hindi ko na ginalaw, hindi ko na ipasok sa tent akala ko hindi uulan doon nagmadali na kami bumalik. So meron akong video o reels na mapapansin nyo, nagmamadali kami bumalik. Pag parada ko, makikita mo pa na sa harapang ng motor ko andun yung tripod, yung cellphone nakatayo habang ang lakas ng ulan. At dyan na nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo po ang aming munting ride, though hindi ko masyado na-elaborate, hindi ko masyado na describe yung the whole experience. Sana may natutunan kayong impormasyon kung saan yung pwedeng pumunta, sa magandang magstay, at kung saan kayo susunod na pupunta. So hanggang sa muli, this is Nomad Rider PH saying stay humble, be true, ride safe. Peace out, yo. Till the next video. To take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over. And I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, hey.
you'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you're found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never